Good day mga ka-farm. Ngayong araw po ay gusto ko i-share sa inyo how to start a small lakatan plantation. Paano ba talaga mag-umpisa? Ano ba yung mga dapat nating malaman bago po tayo mag-start ng pagtatanim nito as a beginner. Yun po, as a beginner. Maliban na lang kung expert ka na, walang problema doon. Pero as a beginner, ano ba yung maipapayo sa inyo ng inyong ka-agree dito? Pag-usapan po natin yan mga langga. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. As a beginner, lakatan planter po, ay kung pwede ay maobliga po sana kayo na mag-attend ng training seminar sa kung paano ba mag-alaga, magtanim ng lakatan, kasi po napaka dami po kasi ng dapat malaman dito, mula po sa simpleng morphology ng lakatan hanggang sa mga basics po nito. Napakarami pong dapat malaman mga langga. So yun yung una kong gustong magawa sana ninyo. Pag hindi naman yun yung magagawa, hanap tayo ng liwang na ibang option po para dyan. Yun po, paano ba yan gagawin? Pwede naman siguro sumangguni sa pinakamalapit ninyong agriculture office. Magtatanong-tanong po kayo kung pwede ba magkaroon ng training seminar kung paano magpapalago, magpapatubo, paano mag-manage ng lakatan farm. Kasi po yung inyong lingkod po nakapag-training seminar po ng 4 days. Pero gusto ko sana maintindihan niyo, it is not enough. Yung training seminar na yun, pang ano lang talaga yun, pang eye opener lang talaga yun sa mga basics na anong dapat mangyari sa loob ng plantation. At saka yung last day namin ay nagkaroon kami ng farm visit. Pero kasi po, iba po kasi ko pag inyo nang ginawa at nagkaroon na kayo ng inyong sariling taniman. Doon pa lang talaga maiintindihan at makikita yung mga maraming wala sa mga araw na nag-training seminar po kayo pag nandun na po sa iyong sariling lakatan plantation. So pag walang training seminars po, yung isa pa sanang maipapayo ko sa inyo mga langga, manood po kayo ng mga vlogs, especially po sa mga nakikita nating mga farm ng lakatan na alam natin na parang may katotohanan naman yung mga tinuturo sa pagtatanim. Yung mga instructions meron. Pero gusto ko sanang magiging open-minded po tayo mga kaibigan, mga ka-agree, kasi yung pagtatanim kasi ng lakatan ay mostly po nito ay wala pa akong nakitang ginawang full organic. Kaya mostly po talaga mayroon naman ng full organic pero hindi po masyadong binababad yung lecture at saka yung pagbibigay ng information. Karamihan ay nagbibideo lang, sasabihin lang ito organic farm na ito, organic lakatan plantation. Yung mostly po kasi nito ay nasa heavy chemicals pa rin hanggang ngayon. Kung magsasalita po tayo dito ng heavy chemicals, ibig sabihin po nun ay mula po sa umpisa hanggang malapit ng harvest yan, hindi pwedeng walang chemicals. Parang ganun po yung ibig. Hindi naman yung heavy na pag kinain mo patay ka kaagad. Hindi po ganun yung ibig ko sabihin. Hindi po ganun. Ibig ko sabihin parang yung iba natatakot ng mag-umpisa pag walang ganun. Yun po. Kasi yung umpisa pa lang kasi ganun na yung training pa lang kasi, kahit kami yung training namin ay ganun na. So yung nangyari po kasi dito sa ating farm ay nag-imbento pa tayo nag-observe pa tayo ng matagal at kinuha pa natin yung pros and cons po ng pagtatanim nito na natural way at saka yung synthetic way. So continuous po yung pag-aaral hanggang ngayon po ay naghahanap pa tayo ng ibang pwedeng madiskubre, pwedeng magiging sagot sa mga problema po dito, kasi po hindi po nauubos yung problema nito. Pero yun lang, manageable na lang, maliliit na lang na mga problems yung pwede nating makita dito. Mga simple na lang pag talagang mahaba na yung nagiging karanasan po natin sa pagtatanim ng lakatan. Yun po, manood pa kayo ng mga vlog, mag-research po kayo pag walang training seminar. Mas maganda sana may training seminar
at saka makapagpunta kayo ng mga farm visit ng mga ganito para makitang-kita talaga ninyo, matanong ninyo yung may-ari, yung mga concerns ninyo, pwede nyo matanong ng direct, masasagot po kayo ng direct doon. Yun po. Yung pangalawa kong payo sa inyo mga ka-agri ay wag po kayong mag-start ng marami ang puno. Yun yung failure ng marami. Wala masyadong malapad na information tungkol dito, nagtanim ng malapad. Kaya pag bumagsak yan, pag hindi naging maganda yan, pag ganun yan, nako, baka maluloka kayo kasi malaki ang finances yung kailangan pag malapad. Yun po, pag hindi lumago, hindi na paganda, hindi na pag-produce, sakit ng ulo yun. Baka marami pang away-away yan. Marami pang dugtong na problema yan mga ka-agri. Yun po, huwag magtanim ng masyadong malapad. Ako po, nag-start po ako ng 400 puno lang. Yun lang talaga. At sa mga kaibigan namin na gustong magtanim na wala talagang kahit man lang hindi naman masyadong formal, kahit informal training, wala, ay sinasabi namin magtanim ka ng kahit 200 puno lang muna. Ano mo, i-observe mo sa loob ng 1 year, sa isang cycle na nakapag-harvest ka, para malaman mo kung ano yung kaya mong gawin pagkatapos na magkakaroon ng mga problema. Masusustain mo kaya yung iyong taniman. Marami pong nag-try. Marami po tayong kaibigan dito sa amin, kahit dito sa amin nag-try po. Na tinuturo natin mostly ay natural way na. Kaso bumabalik sila sa synthetic, okay lang, pero karamihan po sa kanila hindi na nagpapatuloy po. Hanggang 2 years lang sila. Pag mayroon ng sakit, mayroon ng hindi maganda nangyayari sa plantation, iniiwan na lang. Ganun na lang yon. Pero tayo po kasi napakahaba na. Magta 13 years to 14 years na tayong nagtatanim ng lakatan. Pag may problema, hindi natin inaayawan yan. Pag may bagong taniman area, tanim na naman ng bago. Pag may mga opportunities po, yun po, dun po tayo. Kasi sabi ko nga kanina, hindi po natatapos itong learnings dito sa ating pag-agrikultura. Habang buhay po tayo ay may learnings. Yun, yung isa pa kong gustong ipapayo sa inyo, sa mga beginners po, mag fast forward kayo. Ibig kong sabihin, hindi lang yung tatanim ang iisipin ninyo, hindi lang po yung ilang puno, kundi isipin nyo, may market ba sa area namin? Baka kasi walang market. Yun po. Alam nyo kasi dito sa amin, napakamahal, napakakulang ng supply. Market wise, walang problema kasi may mga area tayong may problema sa market. Yun po. Lalong lalo na po pag masyadong malayo po kayo sa bayan, sa mga sambayanan, yun po. Problema po yun. Kaya dapat fast forward. Alam nyo kung saan yung market, ano yung magiging transportation ninyo, sakasakali, mayroon bang daanan. Hindi ba masyadong mahirap yung daanan kasi nagta-transport po tayo ng ating mga produkto. So, isipin nyo po yun. At saka if ever na masyadong malakas na yung tag-araw, may source ba ng tubig na pandilig. Kasi po yung ating lakatan po, hindi po yan gaya ng Saba na kahit daanan ng summertime, gaya rin ng punong Latundan, kahit daanan ng summertime, nako, wala sa kanila yon. Pero ito kasing lakatan, pag masyado po siyang na dehydrate, na stress sa summertime, mga puno nito magsisitumbahan po ito, mauubos yung tubig niya, mabilis po siyang may dehydrate compare po sa Latunda natin at saka sa Saba natin. Yun yung kinaiba nito, kasi pag kailangan niyang tubig, dapat may tubig. Parang ganito po yung lakatan. Kami dito, problema rin namin yan, baka next summer problema yan. Kaya nag-iisip na kami ngayon ng pwedeng magiging solusyon yan next year. Kasi ngayon ay mid of April na tayo, mag-May na, hindi na masyadong magtatagal, mag-uulan-ulan na, okay na. Pero pag next year, baka mayroon tayong El Nino ulit. Naku, dito pag ganitong oras, ganitong panahon, wala na ito. Puro yellow na itong dahon, wala nang tubig. Hindi ganito yung magiging itsura. So pinag-iisipan na natin yan. Naghahanap tayo ng source ng tubig dito. Marami pong dapat i-considera sa pagtatanim. Kaya yun yung mapapayo natin sa inyo. Huwag basta-basta padalos-dalos. Ini-encourage ko kayong magtanim, pero kailangan dito talaga masipag ka, masinop ka, yung palaban ka, yung hindi ka
basta-basta umaatras kasi maraming problema po tayong ah, ma ano dito mahaharapin dito sa pagtatanim ng lakatan mga langga. So yun po, maraming salamat po. Yun yung magiging advice natin. Pag beginner po kayo, yun po sa mga beginner, sa mga expert okay na. Bahala na kayo, experts na kasi kayo. Tayo kasi hindi tayo ganun ka-expert. Nagtuturo lang tayo ng nagiging experience natin noon. Kasi may marami tayong pinagdaanan dito. Kaya yun na yung paunang turo natin sa inyo pag beginner po kayo sa pagtatanim ng lakatan mga langga. Pero if ever since maraming problema, wag po kayong mahiyang pumunta ng Department of Agriculture. Magtanong po kayo doon, magtanong-tanong po kayo doon sa plant division. Yun po kasi hindi pwedeng papabayaan kanila pag talagang gusto mong ma-save yung iyong area, yung iyong taniman mga langga. So hanggang dito na lang muna. Once again, Agritech Mix TV po. Maraming salamat po. Sana nakapagbigay na naman ng bagong information sa inyo. Hindi po natin mailalahad sa lahat-lahat kasi sa inyo yung years na nating experience dito, kaya hindi na tayo pwedeng mag-vlog ng masyadong mahaba, kaya baka maubos yung oras ninyo at saka maboring kayo. Kaya hanggang dyan na lang muna. Maraming salamat po sa mga beginners dyan. Stay encouraged po. Maraming salamat. Mabuhay ka, magsasakang Pilipino. God bless everyone. Keep safe po.